Sa puso ng Pilipinas, isang mahalagang hakbang sa batas ang nagaganap na maaaring magbago sa buhay ng milyon-milyong nakatatandang mamamayan. Ang panukalang batas ng Universal Social Pension ay naglalayong magbigay ng buwanang tulong pinansyal sa lahat ng Pilipinong may edad 60 pataas, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang hakbang na ito ay naglalayong amyendahan ang umiiral na Republic Act No. 7432 na kasalukuyang nagbibigay lamang ng 1,000 buwanang pensyon sa mga mahihirap na nakatatanda. Ayon sa bagong panukala, ang mga indigent senior citizens ay patuloy na makakatanggap ng 1,000 bawat buwan, habang ang mga hindi indigent na nakatatanda ay tatanggap muna ng 500, na unti-unting itataas sa 1,000 sa loob ng 5 taon. Ang panukalang ito ay nakikita bilang isang hakbang patungo sa pagkilala sa kontribusyon ng lahat ng matatandang Pilipino at pagtiyak na mamuhay sila ng may dignidad sa kanilang pagtanda. Malawak ang suportang natatanggap ng panukalang batas na ito, at maraming opisyal ng gobyerno at mga organisasyon ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Ipinahayag ni Representative Milagros Aquino Magsaysay, isa sa mga may akda ng panukala, ang kahalagahan ng agarang pagpapatibay nito, dahil maraming senior citizens ang nahihirapang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Umaasa siyang kikilos ang Senado upang maipasa ang batas bago matapos ang ika-19 na Kongreso. Ganito rin ang pananaw ni Representative Stella Kimbo na binigyang diin na ang panukalang batas na ito ay isang hakbang upang matiyak na walang matandang Pilipino ang maiiwan, may pensyon man o wala. Dagdag pa niya, ang social pension ay magiging isang mahalagang tulong para sa mga senior citizens na walang ibang mapagkukunan ng kita, kaya malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang kanilang panganib na maghirap. Sa Senado, malakas din ang suporta para sa panukalang batas. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay naghain ng Senate Bill No. 2020 na may parehong layunin ng Universal Social Pension Bill. Binigyang diin ni Estrada na hindi lahat ng senior citizens ay nabibigyan ng sapat na tulong pinansyal, kaya marami sa kanila ang napipilitang magtrabaho upang matustusan ang kanilang sarili at pamilya. Sa ilalim ng kanyang panukala, makakatanggap ng 500 buwanang tulong ang mga hindi indigent na senior citizens na unti-unting itataas sa 1,000 sa loob ng 5 taon. Ayon kay Estrada, ang Universal Social Pension ay hindi lamang isang pinansyal na suporta kundi isang mahalagang hakbang upang maprotektahan at mapalakas ang dignidad ng mga nakatatanda. Layunin din ng panukala na mapabuti ang kanilang kalusugan, tiyakin ang kanilang pagkakasama sa lipunan, at bigyan sila ng mas maayos na kalidad ng buhay. Ang kahalagahan ng panukalang batas na ito ay higit na binibigyang diin ng kasalukuyang demograpikong pagbabago sa Pilipinas. Unti-unting tumatanda ang populasyon ng bansa, at tinatayang sa taong 2030, aabot sa 13.2 milyon ang mga Pilipinong may edad 60 pataas. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng maagap na mga hakbang upang matugunan ang mga hamon sa pananalapi ng maraming senior citizens na walang pensyon o tiyak na kita. Sa kabila ng kasalukuyang mga hakbang ng gobyerno, marami pa ring senior citizens ang nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang kasalukuyang sistema na nagbibigay lamang ng benepisyo sa mahihirap na matatanda ay hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan ng lahat. Malinaw ang ebidensya na epektibo ang universal pension sa pagbabawas ng kahirapan sa hanay ng mga matatanda. Ayon sa World Bank, ang mga bansang nagpatupad ng ganitong sistema, tulad ng New Zealand, Mauritius, at Mexico City, ay nakapagtala ng positibong epekto sa kanilang lipunan. Sa mga bansang ito, ang universal pension ay isang garantiya laban sa kahirapan sa katandaan, isang antas ng seguridad na hindi kayang ibigay ng mga contributory pension programs. Ang pagpapatupad ng universal pension sa Pilipinas ay hindi lamang isang moral na obligasyon, kundi isang matalinong pamumuhunan para sa mas matatag at maunlad na lipunan. Isang mahalagang hakbang din sa panukalang batas na ito ay ang paglilipat ng pangangasiwa ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development patungo sa National Commission of Senior Citizens sa loob ng 3 taon. Ang hakbang na ito ay naglalayong gawing mas epektibo at mas mabilis ang pagbibigay ng pensyon sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, mas matitiyak na ang pondo ay direktang mapupunta sa mga senior citizens na lubos na nangangailangan ng suporta. Gayunpaman, sa kabila ng malawak na suporta para sa panukalang batas, nananatili itong hindi pa naisa sa batas.
Ang pagkaantala sa pagpapatibay ng batas ay isang seryosong usapin, hindi lamang sa aspektong pampulitika kundi pati na rin sa moralidad. Ang ating mga senior citizens ay nag-alay ng kanilang buhay sa pagtataguyod ng ating bansa at hindi makatarungan na hayaan silang maghirap sa kanilang pagtanda. Ang pagpasa ng Universal Social Pension Bill ay hindi lamang isang hakbang ng pamahalaan, kundi isang obligasyon upang matiyak ang kapakanan ng ating mga matatanda. Kamakailan, libu-libong senior citizens ang nagtipon sa harap ng Senado upang ipanawagan ang agarang pagpasa ng batas. Tinatayang 6,000 matatanda ang lumahok sa demonstrasyong ito upang ipakita ang kanilang suporta sa panukalang batas at ipahayag ang kanilang pangangailangan sa agarang tulong pinansyal. Ang malawakang demonstrasyong ito ay isang patunay kung gaano kahalaga ang batas na ito sa buhay ng maraming senior citizens. Marami sa kanila ang patuloy na nakararanas ng kahirapan dahil sa kakulangan ng sapat na tulong mula sa gobyerno. Ang tagpong ito sa harap ng Senado ay isang malinaw na larawan ng pangakong hindi natupad. Sa loob ng maraming buwan, ang mga senior citizens ay matyagang naghintay para sa pagpasa ng Universal Social Pension Bill, isang batas na magbibigay ng karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang hinaing ay patunay ng kakulangan sa ating sistema at ng pangangailangan para sa mas mabilis at epektibong aksyon mula sa gobyerno. Ang pagkaantala ng Senado sa pagpasa ng batas na ito ay isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang ating mga matatanda ay hindi dapat pinapabayaan, lalo na't sila ang nagtaguyod sa ating bansa sa loob ng maraming dekada. Hindi ito isang bagay ng simpleng politika, ito ay isang usapin ng katarungan at responsibilidad ng Estado sa mga mamamayan nito. Ang Universal Social Pension Bill ay hindi isang pabor kundi isang nararapat na pagkilala sa mga kontribusyon ng ating mga senior citizens. Ang Senado ay may pagkakataon na itama ang pagkukulang na ito at tiyakin na ang ating mga matatanda ay mamuhay ng may dignidad at seguridad sa kanilang katandaan. Hindi na dapat pang patagalin ang pagpasa ng batas na ito. Ang ating mga senior citizens ay matagal nang naghihintay, oras na para tuparin ang pangakong ito at bigyan sila ng maayos at marangal na buhay na nararapat sa kanila.